Hey mga kapars, so nandito ngayon tayo sa airport. So kasama ko ngayon si Rod. And kakain muna kami dito sa McDo. Antok pa kami kasi ang aga namin gumising kanina. Nandito nga pala kami sa Dubai Airport going to Thailand. Pero bago tayo magpunta doon, mag-Oman muna tayo. At dahil may 20 hours layover tayo, gagala muna tayo doon. 2 hours later. Welcome back sa Oman. Ang ganda na pala ng airport nila. Modern na. Ibang-iba sa dati nilang airport. Nakalagpas na kami ng immigration and nandito na kami ngayon sa loob. Nag-work nga pala kami dito sa Oman from 2013 to 2017. Bali naka 4 years din kami dito. At ito ang unang work abroad namin ni Rod. Sobrang daming memories namin dito sa Oman na gusto naming balik-balikan. Lalo na yung warmth ng mga Omani at yung mga kababayan nating nakilala dito sa Oman. Habang nasa taxi nga kami at natatanaw yung mga tanawin, ang daming memories agad ang bumabalik sa amin. Ito yung mga lugar na dati namin pinupuntahan at ginagalaan. Nadaanan nga din namin yung office namin kung saan kami nag-work dati. Ibang-iba talaga ang Oman compare sa Dubai. Dahil dito, konti lang yung mga tao, konti lang din yung buildings at layo-layo pa sila. First nga pala na kailangan natin puntahan, yung hotel. Pinili namin yung pinakamurang hotel lang na nakita namin sa Agoda dahil saglit lang naman kami dito. Nag-check-in nga pala kami dito sa Kurum Beach Hotel. Kalapit din ito yung unang bar na napunta namin dito sa Oman. At malapit din to si Shati Kurum Beach. Walking distance lang. Ngayon, gala naman tayo sa isa sa pinaka-memorable place para sa amin. Nandito nga pala tayo sa Kurum. Dito kami unang tumira ng ilang taon, pero bago natin puntahan yung dati naming room or flat, dito muna tayo dumiretso sa araw-araw din namin pinupuntahan, ang grocery. Dati nga pala nitong pangalan ay Mars, pero nagbago na siya. Hala na yung pangalan niya ngayon. Hala, anong nangyari? Halos ganun pa din naman yung itsura sa loob, maliban na lang sa mga staff. At wala na din kami nakitang mga Pinoy or kabayan na staff. Lahat sila bago sa aming paningin. Kumbaga sa Korean drama, may mga lugar talaga na nagiging memorable dahil sa daming mga nangyari. Kagaya na lang din ng daan na to, ilang years din kaming araw-araw dumadaan dito, akyat taas, papasok sa work namin at mag-grocery. At eto naman yung building kung saan kami tumira ng nasa 2 taon. Naalala ko pa to kasi bukod sa walang elevator dito, pang 4th floor pa kami. Kami yung isa sa pinakamataas. Medyo nagbago na nga tong lugar na to. Nung kalilipat nga namin dito, medyo bago pa tong gawa. Malinis at maliwanag. Pero ngayon, madumi na at napakadilim. Napabayaan na talaga ng may-ari yung building na to. Habang umakit nga kami sa hagdanan, nakakalungkot at nakaka-excite yung nararamdaman namin kasi makikita na ulit namin yung dati namin tinirhan. Dahil meron nang nakatira sa dati naming flat, hindi na kami makakapasok. At hindi na rin naman kami humingi ng pahintulot para pasukin to. Pero dito sa labas, solid na. Masaya na kami na nakita ulit to at nabalikan. Kahit sa pinto lang, okay na. Yung window nga pala na yan yung kitchen. At dyan nagsimula yung pangarap ko at naging hobby ko na rin na mag-bake. Yung kulungan nila yung dati. Yan, dito kami nagiinuman dati. Ayan, mas dito kami minsan nagsasampay. Yan. Kahit dyan sa hagdanan, no? Pasa taas naman, pupunta din kami. Oo. Kung naalala. Yung Kurum Complex, tapos yung bago nilang masarap. Ito mura lang yun, 50 paisa lang dati. Ngayon same pa rin, dalawa for 100 paisa. Hindi nagtaas.
Gaya din sa daan kanina, itong hagdanan na to ay halos araw-araw din namin pinupuntahan papuntang work. Pag weekend naman, papuntang galaan. Dahil wala kami sasakyan, lagi kami nagtataksi dito. Ang taxi naman nun ay hindi gaanong kamahalan kasi sharing naman siya. Pero ngayon, meron silang app, yung tinatawag nilang O Taxi. Maganda din itong gamitin kasi kalkulado na kung magkano yung dapat mong bayaran at hindi mo na kailangan makipagtawaran sa taxi driver. Next na pupuntahan naman natin ang pangalawa sa naging tahanan namin bago kami mag-Dubai. Dito nga pala yan sa Gala. Hindi kagaya sa Kuro. Dito napanatili nilang malinis at maayos ang building, pati na rin yung kapaligiran. Kagaya sa Kurum, hanggang pinto na lang kami. Pero naaalala pa rin namin yung mga masasaya at malulungkot na pangyayari dito sa building na to. Pero happy kami na nabalikan to kahit dito lang kami sa labas. Sa paligid ng building, ganun pa din naman, wala nagbago. Itong bakery na to sa madalas namin bilhan ng tinapay, lalo na pang breakfast at pang dinner na din. Next stop naman natin, dito sa isa sa naging workplace namin, ang Muscat City Center. Ramadan nga pala nung pumunta kami dito kaya wala masyadong tao at walang kumakain. Nasanay kasi kami sa Dubai na kahit Ramadan, open ang lahat ng restaurant. Dito, close lahat sila at sa iftar pa sila pwedeng magpakain. Pero pwede ka mag-takeout, kagaya dito sa Chowking. Bumili nga kami dito ng makakain at tinake-out na lang namin at kinain sa hotel. Nagpahinga kami ng konti at balik Galaan na dahil ilang oras na lang talaga at aalis na kami dito sa Oman. Pinuntahan namin itong pinakamasarap na pistachio ice cream na natikman namin dito sa Oman, ang Tropical. Sana magkaroon ulit ng ganito sa Dubai kasi balita ko dati nagkaroon na rin ng ganito pero nagsara lang. Next destination naman natin ang unang retail store ng company namin at kung saan una kami nag-work ni Rod. Dito yan sa Kurum City Center. Araw-araw din namin nilalakad tong daan na to. Safe naman dito dahil ilang years din kaming padaan-daan dito. Wala naman nangyayaring aksidente or kung ano man. Memorable din tong maliit na daan na to para sa amin. Bali hindi na nga kami nakapag-vlog sa loob kasi nagbago na yung management at medyo nahihiya na rin kami sa mga bagong staff. Habang naglalakad nga kami dito sa Kurum City Center, nalungkot kasi ang dami na talaga nagbago at ang dami ng retail store na nagsara. Nung nagpunta naman kami sa food court, halos iilan na lang yung naka-open. Parang dalawa na lang yata sila. Next naman natin, ang last stop natin dito sa Oman pero hindi pa to yung pinakahuli. Dito tayo sa Oman Avenue Mall kung saan nandito din ang isa sa mga naging retail store namin. Pinuntahan naman namin itong aming repair center. Dahil weekend nga, closed din sila ngayon. Medyo nagutom na nga kami kaya pumunta kami dito sa food court. Nakakatuwa lang na makita na nandito pa rin itong Bacolod Barbecue Restaurant. Palagi kong ino-order dito dati yung binagoongan rice. Pero ngayon, dahil sa dami ng gutom namin, ang in-order namin ay chicken inasal. Habang iniintay nga namin yung order namin, pagkwentuhan namin kung gaano na ang pinagbago ng Oman, masaya na malungkot. Time check, it's 5 AM. Ang flight namin ay 8:30 AM, kaya kailangan na natin bumalik sa airport para makapag-check-in na. Natulog lang kami saglit, siguro mga 3 oras. Grabe yung tunog ng kalikasan, nakaka-relax. Sarap sana itong sabayan ng kape pero wala na kaming oras. Naghahabol na talaga kami. Kailangan na namin pumunta ng airport kasi excited na rin kami pumunta sa next destination natin, ang Thailand. Ang sarap lang din talagang balikan yung mga lugar na dati mong pinupuntahan. Kagaya na lang to nitong Oman na to.
Dahil memorable place sa amin to, kaya iba yung pakiramdam na nabalikan namin to. Ang daming memories na naalala namin. Pero marami pa kaming gustong gawing memories dito. Marami pa rin naman kaming lugar na hindi nabalikan, mga dating kaibigan na hindi pa namin nami-meet. Kaya talagang babalik kami dito. Pero sa ngayon, kailangan na natin pumunta ng Thailand. Salamat nga pala mga par sa panonood. Hanggang dito na lang tong vlog na to. Hanggang sa muli, paalam!